Isa na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook mo pinapanood ito, ako po si Architect Ed. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa renovation. Magkano ba magpa-renovate ng bahay? Ano ba yung ibig sabihin ng renovation? Ano ang saklaw nito? Pag-usapan natin ngayon. Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Marami tayong ginagamit na terms no sa renovation, no. Karaniwan yung makeover, no, alteration, yan, facelift. Pero iba itong renovation sa no, sa expansion or extension. Pag sinabing renovation, hindi mo babaguhin yung floor area. No? Hindi ka magdadagdag ng panibagong floor area. Ang gagawin mo lang is superficial or kung merong structural na changes, minor lang. So, yan yung gusto nating tukuyin, no? Pag sinabi nating renovation. Madalas, ang pinag-uusapan, magkano ba magpatayo ng bahay? Pero yung renovation, hindi palaging natatakel. No? Ang totoo, baka ako pa lang yata yung gagawa ng content na to. No? Kasi ang dahilan, ang renovation ay mahirap talagang presyohan. Mahirap siyang i-quantify. No? Bakit? Kasi para siyang fingerprint. No? Bawat project ay unique. No? Bawat gusto mong mangyari na pagbabago doon sa existing na bahay ay iba sa gustong mangyari ng iba. No? Sa bagay, ganun din naman sa new construction. No? Magkakaiba bawat project. Pero, depende sa scope of works o sa kung ano yung gagawing trabaho, pwede natin siyang mailagay sa average. Pag sinabing average, more or less per square meter. Yan. Ngayon, para ipakita sa inyo na hindi talaga pare-pareho at mahirap umasa sa per square meter kasi dapat ang gagawin ng contractor o ng architect mo, magbibigay siya sa iyo ng bill of quantities. Depende dun sa gagawin sa bahay mo. Kung ilan yung gagamitin, anong gagamitin, ililista niya isa-isa at pepresyohan. Ganun yung tama. Pero, more or less, dahil nga sa gagawin nating experiment na to, magkakaroon ka ngayon ng general view, no? Overview, at general idea kung magkano ang ballpark. Ibig sabihin, kung magkano yung more or less na magagastos mo sa renovation ng bahay mo. So, tingnan natin itong dalawang senaryo na ipapakita ko sa inyo. Dito sa ipapakita ko sa inyong comparative cost analysis, na meron kasi akong dalawang dalawang 3-story house na i-renovate. No? Makikita nyo dito dalawang senaryo. No? Yung scenario 1 na naka-red ink at yung scenario 2 na naka-blue ink. So, hindi masyadong magkalayo yung kanilang floor area. Kaya lang, mapapansin nyo, magkaiba yung kanilang scope of works. No? Dito sa una, so dito sa left column, no? Doon muna tayo sa left column. Makikita nyo dyan, naka-outline yung scope of works. Demolition of existing CHB, interior walls, erection of new CHB walls. Ibig sabihin, gigibain namin kasi yung mga partition sa mga rooms na CHB, tapos magtatayo kami syempre ng bago. No? Doon sa unang senaryo, yung unang project na 224 square meters, gagawin namin yon. Kaya naka-yes yan. No? Doon sa second scenario na mas malaki yung floor area, 272 square, hindi namin yun gagawin. Okay? So napansin nyo, magkaiba yung floor area, mas malaki yung scenario 2. Pero hindi namin gagawin yung paggigiba ng mga interior walls at pagtatayo ng bago. Then next, pareho silang papalitan ang lahat ng tiles. Both projects, papalitan namin ang lahat ng windows. Both projects, i-repaint, no? In and out. Plus yung iba pang mga kailangan pintahan.
Pareho silang gagawa namin ng new electrical wiring works. No? Bago ang mga wires, bago rin ang mga fixtures. Then, pareho silang gagawa namin ng bagong linya ng plumbing. No? And, dito sa dalawa magkaiba. Yung isa, yung scenario 2, gagawa namin siya ng isang additional toilet and bath. Yung scenario 1, yung isang project, hindi. Then, yung scenario 2, magkakaroon kami ng additional roofing. Kasi yung part ng garahe, tsaka yung part na mayroong paved walkway sa labas, bububungan din. Sa scenario 1, hindi namin yung gagawin. So, ano naging kwento ng dalawang project? Scenario 1 na may 224 square meters ang naging total direct cost. 4,786 and 799.22. Scenario 2 na 278 square meters, ang total direct cost niya 4,068,481 and 31. Ibig sabihin, mas mura yung kinalabasan dun sa mas malaking floor area. Nakita niyo yung kaibahan na yon? Nasa 700,000 yung difference nila. Mas malaki naman yung scenario 2 pero siya yung lumabas na mas mura. Bakit? Kasi nga, mas matrabaho yung gagawin sa scenario 1. Yun eh. Yung trabaho ang magdidictate ng presyo. So, kung i-cost per square meter natin sila, yung scope of works na binanggit natin doon sa scenario 1, sa 3-story na bahay na 224 square meters, lumalabas sa 21,000 per square meter siya. 21,369.64. Sa scenario 2 naman, na 278 square meters ang total floor area, ay 14,634 and 82 lang per square meter. Ngayon, paano natin ito magagamit na reference sa mga gagawin natin na renovation works? No? Para magkaroon tayo ng idea kung magkano ba ang presyo kapag ni-renovate ang isang bahay. I-average natin. I-add natin yung 21,000 tsaka yung 14,000, ang lalabas 18,002 and 23 per square meter ang average cost ng isang house renovation. So, safe na gamitin yan ng mga contractor sa pagbibigay ng direct cost. Remember, yung ginamit nating cost dito ay direct cost. Ibig sabihin, pag sinabing direct cost, materials and labor lang yan. Yung materials, yung mga bibilihing materials at supplies, at yung labor, yung manggagawa. Yun lang yung nakapaloob dyan sa direct cost. Ibig sabihin, hindi dito kasama ang building permit, hindi dito kasama ang kita ng contractor, hindi dito kasama ang bayad sa mga designers, sa supervisor, etc. So, direct cost ay madadagdagan pa yan. Pero may idea ka na ang kailangan mong ipunin, mga 18,000, no? More or less 18,000 square meters kapag ikaw ay magpapa-renovate. No? Ngayon, pwede mong dagdagan yan para sa contractor at sa iba pang expenses, no? Kagaya ng permits, etc. No? Kasi kahit na renovation project yan, meron niyang building permit. Tatandaan niyo yun, no? Hindi kayo pwedeng kumilos dyan na wala kayong building permit. Otherwise, pahihintuin kayo ng city or ng municipality ninyo. So, safe assumption, pwede mong dagdagan yan ng mga 30% to 40%. So, ibig sabihin, 18,000 per square meter, i-multiply mo yung 18,000 kung ilang square meter yung bahay mo. Tapos, plus 30% ng kalalabasan. So, yan yung mas maganda mong ihanda. Siyempre, bawat contractor, iba-iba ang atake sa bawat project. Kaya kung magpapabid ka, maaaring iba-iba ang kalalabasan. Meron talagang sobrang taas, meron din namang katamtaman, meron din namang low baller, sobrang baba. Kaya tandaan mo, lagi kang magsisettle doon sa hindi masyadong mababa. Doon ka sa kasunod para safe. So, yan, no? Sana natuto kayo muli dito sa maiksing discussion natin. At kung nagustuhan mo ito at hindi ka pa subscribe dito sa YouTube channel natin, please do subscribe. At kung ikaw naman ay subscriber na maraming salamat, i-share mo naman sa iba itong
natutuhan mo. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, kita-kita po tayo uli. Ako po si Architect Ed. Bye!